Hindi ito kapani-paniwala. I-switch ang live feed sa Pilipinas ngayon din. Bilisan nyo! Mga minamahal na manonood, natatandaan nyo ba noong nakaraang linggo? Ang BBC News ay may nakatakdang special report tungkol sa tumitinding tensyon sa West Philippine Sea. Ang inaasahan sana ay isang karaniwang misyon, isang malalim na pagsisiyasat sa isa sa mga pinakamapanganib na lugar sa mundo, puno ng tensyong geopolitikal. Ngunit, nang tumuntong ang aming batikang reporter na si Brian sa lupain ng Pilipinas at nasaksihan ang isang eksenang yumanig sa kanyang buong pagkatao, gumawa siya ng isang desisyong kabaliwan. Pinunit niya ang buong script. Napilitan ng BBC na bigla ang putulin ng isang breaking news mula sa Europa para lamang ibigay ang buong ere sa live feed mula sa Maynila. Anong klaseng tanawin ang nagpagimbal sa isang bihasa at medyo mayabang na mamamahayag mula sa kanluran? Ano ang nagpabago sa kanilang pananaw? Mula sa anino ng digmaan patungo sa isang taos-pusong, halos sagradong paghanga sa kapuluan na ito. Bago natin tuklasin ang katotohanan, mangyaring i-comment sa ibaba kung saang panig kayo ng mundo nanonood at siguraduhing mag-subscribe dahil ang susunod na balita tungkol sa Pilipinas ay babago sa inyong pananaw sa mundo. Hindi nyo gugustuhing makaligtaan ito. Ako si Brian, isang mamamahayag na 20 taon nang nagsasalat sa putik ng mga digmaan at alitang pampulitika. Sa totoo lang, nang matanggap ko ang misyon na pumunta sa Pilipinas, mabigat ang aking kalooban. Bago ako umalis, ang mga headline sa kanluran ay nakakasakal. Tinawag ito ng The Economist na The Next Flashpoint in Asia, habang ang CNN ay walang tigil na nagpapakita ng mga simulasyon ng naval blockade at matinding sagupaan. Sa pag-check-in ko sa Heathrow Airport sa London, may dala pa akong 5 kilong Kevlar vest sa aking maleta. Sa isip ko, naglalaro ang iba't ibang senaryo, mga kalsadang puno ng sandbags at barbed wire, mga truck ng militar na humaharurot sa EDSA at mga mukha ng taong puno ng takot at pagkabalisa tulad ng mga nakita ko sa Kiev o sa Gaza. Akala ko, lilipad ako patungo sa isang pulbura na anumang oras ay maaaring sumabog. Ngunit, nang lumapag ang eroplano sa Ninoy Aquino International Airport at humakbang ako palabas ng eroplano, isang malakas na sampal mula sa katotohanan ang sumalubong sa akin. Hindi dahil sa gulo, kundi dahil sa isang uri ng perpektong kaayusan na halos nakakakilabot. Walang mga sundalong may armas, walang nakabibinging sirena ng air raid. Ang sumalubong sa akin ay isang maliwanag, episyente at malinis na modernong bansa. Ang sahig ng airport ay kumikinang na parang salamin. Libu-libong pasahero ang payapang pumipila sa imigrasyon. Ang katahimikan at kahusayang iyon para sa isang taong sanay sa dumi at sigawan sa JFK Airport ng New York ay isang matinding culture shock. Paano ito naging pinakamapanganib na lugar sa mundo? Bulong ko sa sarili. Mukha itong isang utopia mula sa hinaharap. Ngunit hindi ko pa alam noon. Simula pa lamang iyon ng aking pagkamangha. Ang pinakamalakas na sandata ng kapuluang ito ay hindi ang mga misil o fighter jet na pinag-uusapan namin sa kanluran. Ito ay isang bagay na mas malalim, isang kahanga-hangang puwersa ng sibilisasyon na dumadaloy sa dugo ng bawat mamamayan nito. Nang sumakay ako sa MRT patungong sentro ng Makati, doon ko napagtanto kung gaano katawa-tawa ang aking kamangmangan tungkol sa Pilipinas. Ang susunod na eksena sa loob ng bagon ng tren ang tuluyang dudurog sa aking Western Superiority Complex. Para sa isang taong tulad ko na sanay sa mga sira-sirang tren ng London Underground o sa amoy ng ihi at mga graffiti sa subway ng New York, ang MRT ng Maynila ay hindi lang isang uri ng transportasyon. Ito'y isang templo ng modernong sibilisasyon. Pagpasok ko sa istasyon, ang una kong reaksyon ay ang nerbyosong pagsuri sa aking sapatos dahil ang sahig ay sobrang linis. Ang makintab na sahig ay sumasalamin sa mga ilaw, mas malinis pa kaysa sa mesa sa aming bahay. Walang amoy ng amag. Sa halip, sariwang hangin mula sa aircon ang iyong malalanghap. Sa escalator, nasaksihan ko ang unang tahimik na sampal ng katotohanan. Daan-daang pasahero, walang pulis na nag-uutos, walang malakas na anunsyo, ngunit lahat sila na parang sumailalim sa matinding pagsasanay militar ay kusang loob na tumatabi sa kanan para bigyang daan sa kaliwa ang mga nagmamadali. Ang ganitong uri ng kaayusan na nakatatak na sa kanilang sistema ay nagpaalala sa akin ng magulong pag-uugali ng mga turistang kanluranin na nakita ko sa airport kanina. Ngunit bago ko pa man namnamin ang kaayusang ito, ipinakita sa akin ng aking tour guide ang isang datos na halos ikinabagsak ng pangako. Ayon sa pinakabagong statistics, ang MRT,
3 ng Maynila, sa kabila ng mga hamon nito, ay nakapagsasakay ng halos kalahating milyong tao araw-araw. Isipin mo Brian, sabi niya, ang sistemang ito ay ang lifeblood ng milyon-milyong manggagawa. Ang pagiging maaasahan nito ay hindi lang tungkol sa teknolohiya, kundi sa pasensya at disiplina ng mga taong sumasakay dito. Ang numerong iyon, kumpara sa aming mga sistema sa London at New York, ay tila isang himala ng inhinyeriya at panlipunang pagkakaisa. Habang nakatulala ako sa datos, isang eksena ang lalong yumanig sa aking kaluluwa. Bumukas ang pinto ng tren at isang grupo ng mga batang elementarya ang pumasok. Sa aking bansa, ang mga bata sa ganitong edad ay ilegal at lubhang mapanganib na mag-isang gumamit ng pampublikong sasakyan kung walang magulang. Ngunit dito, sila ay magkakasama, may malalaking bag at ang kanilang mga mukha ay puno ng kagalakan. Napako ang tingin ko sa isang batang babae, mga 7 taong gulang. Hawak niya ang isang baso ng sikat na sagot gulaman na may namumuong hamog sa gilid. Para sa isang bata, sa isang mainit na hapon, gaano kahirap pigilan ang sarili na humigop. Pinanood ko siya, iniisip na tiyak na iinom siya ng patago. Ngunit sa buong 20 minuto ng biyahe, hindi niya man lang inilapit ang straw sa kanyang bibig. Alam niya kung ano ang ibig sabihin ng dilaw na linyang iyon sa sahig, bawal kumain at uminom sa loob ng tren. Ito ay hindi dahil sa takot sa multa. Ito ay isang uri ng sagradong paggalang sa pampublikong espasyo. Bumaling ako sa aking cameraman at sinabi, "Can you believe it? Ang self-discipline ng isang 7 taong gulang na bata ay mas mataas kaysa sa karamihan ng mga matatanda sa kanluran." Doon ko naintindihan kung bakit mali ang sinasabi ng media na mapanganib dito. Paanong magiging mapanganib ang isang lipunan kung saan ang mga bata ay may sapat na disiplina at ligtas na nakakauwi ng mag-isa? Ngunit hindi ko pa alam. Iyon ay simula pa lamang ng aking pagkamangha sa konsepto ng kaligtasan at tiwala. Ang susunod na mangyayari ay tuluyang babago sa aking pag-unawa sa pundasyon ng katapatan ng tao at magpapaisip sa akin kung nananaginip ba ako. Paglabas ng istasyon ng MRT, ang gabi sa Makati ay nagliliwanag. Sa London, ang paglalakad mag-isa sa gabi ay nangangailangan ng nerbiyos at palaging pagbabantay sa iyong likuran. Ngunit dito, nakakita ako ng mga kabataang babae na naglalakad habang naka-earphones, mga batang galing sa tutorial na nagtatawanan sa harap ng convenience store. Ito ay isang kalayaan na sa kanluran ay naging isang luho na ang kalayaan mula sa takot. Para patunayan ang aking pakiramdam, tiningnan ko ang datos. Ayon sa Numbeo Global Safety Index, para sa 2025, ang Pilipinas ay kabilang sa mga pinakaligtas na bansa sa Timog Silangang Asya at ang mga lungsod tulad ng Makati at BGC ay kabilang sa mga pinakaligtas sa rehiyon. Hindi ito isang malamig na numero. Ito ang mainit na yakap ng seguridad na ibinibigay ng islang ito sa bawat residente. Ngunit ang tunay na nagpatulala sa akin ay isang eksena sa gilid ng kalsada. Ang Pilipinas ay tinaguriang motorcycle capital at libu-libong motor ang nakaparada sa tabi-tabi. Hindi ito kakaiba sa Asya. Ang kakaiba ay ang kanilang kalagayan. Nakita ko ang isang motor na nakaparada. Sa salamin nito, nakasabit ang isang mamahaling full-face helmet. Sa footrest, may isang supot pa ng bagong biling mainit na lechon manok at isang inumin. Ang may-ari, walang bakas. Marahil ay pumasok sa isang kalapit na tindahan. Walang kandado, walang bantay, nakalantad lang sa isang mataong kalsada. Nagbibiro ba ito? Tumigil ako at tinitigan ang lechon manok. Sa aking bayan o sa anumang malaking lungsod sa Europa, ang helmet na iyon ay mawawala sa loob ng 5 minuto. Ang pagkain ay marahil hindi aabot ng 1 minuto. Doon sa amin, ang pag-iingat sa kapwa ay isang survival instinct. Ngunit dito, ang mga tao ay tila nabubuhay sa isang parallel universe ng kabutihan. Hindi ko napigilang tanungin ang aking guide, hindi ba siya natatakot na manakaw yan? Ang helmet na, yan ay mahal. Ngumiti ang guide ng pamilyar, nangiti isang ngiti na may halong pagtataka sa aking tanong, na para bang ako ang walang alam. Bakit naman may kukuha ng pananghalian at helmet ng iba? Pag-aari yan ng iba eh. Pag-aari yan ng iba eh. Ang mga salitang iyon ay tumama sa akin na parang martilyo. Isang napakasimple ngunit napakabigat na pundasyong moral. Sa islang ito, ang katapatan ay hindi isang bagay na kailangang bantayan o pilitin. Ito ay natural na parang paghinga. Tinitigan ko ang lechon manok na nakasabit sa motor at bigla kong naramdaman na ito ay mas mahalaga kaysa sa anumang Michelin star meal na natikman ko.
dahil ito ay sumisimbolo sa isang bagay na hindi mabibili ng pera, tiwala. Akala ko, iyon na ang sukdulan ng tiwala. Nagkamali ako. Tila ba ang tadhana, para tuluyang durugin ang kayabangan kong kanluraning reporter, ay naghanda ng isang aksidenteng hinding-hindi ko malilimutan. Isang himala ng pagkawala at pagbabalik ang magaganap sa aking paglalakbay kinabukasan. Ito ay tuluyang babago sa aking pag-unawa sa salitang sangkatauhan. Kung ang mga naunang karanasan ay nagpamangha lamang sa akin, ang susunod na mangyayari ay tuluyang wawasak sa aking depensa bilang isang kanluranin. Kinabukasan, sumakay kami ng eroplano patungong Cebu. Sa loob ng eroplano, abala ako sa pag-aayos ng aking mga tala para sa panayam sa isang malaking BPO company, ang Digital Engine Room ng mundo. Puno ang aking isip ng mga komplikadong datos tungkol sa global services at geopolitics. Nang lumapag ang eroplano sa Mactanggent Cebu International Airport, nagmamadali akong bumaba. Hanggang sa magsara ang pinto ng eroplano at muling umandar ang makina, doon nanlamig ang aking dugo, ang aking camera bag. Nandoon ang dalawang kamerang nagkakahalaga ng libu-libong dolyar, lahat ng lente at ang pinakamahalaga ang hard drive na naglalaman ng lahat ng aming kinunan sa mga nakalipas na araw. Hindi lang ito tungkol sa pera, ito ang aking propesyon. Tapos na ako. Naramdaman kong umikot ang aking paningin at nanghina ang aking mga tuhod. Sa London, kung maiwan mo ang ganitong bag sa tren, ang tanging magagawa mo ay pumunta sa istasyon ng pulis. Punan ang isang form na walang sinumang babasa at maglasing sa isang bar para malimutan ang iyong pagkawala. Sa Paris o Roma, ang bag na iyon ay malamang na naibenta na sa black market. Patakbo akong pumunta sa service desk ng airline, halos hindi makapagsalita habang ipinapaliwanag ang nangyari sa isang batang babaeng staff. Puno ako ng pawis, inaasahan na makakita ng kibit-balikat o isang malamig na lost and found form. Ngunit hindi. Tiningnan niya ang aking natatarantang mukha na may kakaibang kalmadong tingin. "Sir, please calm down. Sabihin niyo po sa akin ang flight number at seat number ninyo." Kinuha niya ang kanyang radyo at mabilis na nagsalita sa wikang hindi ko maintindihan. Pagkatapos, ibinaba niya ang radyo at ngumiti sa akin. "Nahanap na po, sir. Nakuha na ng cabin crew. Ipapadala po pabalik sa susunod na flight mula Maynila. Darating po iyon sa loob ng 1 oras." "Isang oras?" Hindi ako makapaniwala. Iyon ang pinakamahabang 1 oras sa buhay ko. Nang dumating ang susunod na eroplano at isang ground staff ang naglalakad patungo sa akin dala ang pamilyar na itim na bag, halos gusto kong lumuhod at halikan ang lupa. Nanginginig kong binuksan ang bag. Wallet, passport, lente, hard drive, kahit ang mga baryang isinuksok ko sa gilid na bulsa ay nandoon pa rin, hindi nagalaw. Sa sobrang tuwa, kinuha ko ang lahat ng cash sa aking pitaka para ibigay sa staff bilang pasasalamat. Sa kanluran, ito ang kalakaran. Ngunit umatras siya, marahang umiling, at sinabi sa isang mahinahon ngunit matatag na Ingles, "No sir, this is my job. Welcome to the Philippines." Pinanood ko siyang tumalikod at biglang namasa ang aking mga mata. Hindi lang ito tungkol sa pagbabalik ng isang bagay. Ito ay isang matatag na kontratang panlipunan, isang mataas na antas ng sibilisasyon na nakabatay sa dignidad at tiwala sa kapwa. Dito, ang pagkuha ng hindi sa iyo ay isang kahihiyan, habang ang pagtulong sa kapwa ay isang natural na tungkulin. Sa sandaling iyon, tuluyan kong naintindihan kung bakit ang may-ari ng motor na may nakasabit na helmet ay mahimbing ang tulog. Dahil sa islang ito, ang tiwala ay hindi isang limitadong yaman. Ito ay parang hangin na nasa lahat ng dako. Nang mabalik ang aking kamera at ang aking pananampalataya sa sangkatauhan, nagtungo kami sa aming susunod na destinasyon. Kung ang aking mga karanasan ay nagpakita ng soft power ng Pilipinas, ang lugar na aming pupuntahan ay kumakatawan sa hard power nito na kayang yumanig sa buong mundo. Papasok kami sa puso ng pandaigdigang ekonomiya ng serbisyo, isang BPO hub sa Bonifacio Global City. Mula sa bintana ng sasakyan, ang tanawin ay nagbago mula sa magulong kalakhang Maynila patungo sa mga makabagong gusali at malinis na kalsada ng BGC. Tahimik ang lugar, walang ingay ng mga pabrika. Kung hindi sinabi ng aking guide, iisipin kong napadpad ako sa isang malaking parke o sa campus ng isang prestihiyosong unibersidad. Ngunit huwag magpalinlang sa panlabas na katahimikan. Sa lugar na ito, ang bawat pag-click ng keyboard at bawat tawag na sinasagot ay nakakaapekto sa stock market ng Wall Street, sa lohistika ng Amazon at sa bank account mo.
Dito ang digital engine room ng mundo. Huminto kami sa harap ng isang gusali na simple ang itsura, ngunit mahigpit ang seguridad. Ito ang isa sa mga pinakamalaking BPO at IT solutions provider sa mundo, na tinatawag ng mga Pilipino na isa sa mga haligi ng kanilang ekonomiya. Sa media sa kanluran, ang Pilipinas ay madalas na inilalarawan bilang isang bansa na palaasa. Ngunit nang tumayo ako roon, ang naramdaman ko ay isang uri ng sagradong paggalang. Sa loob, sa pamamagitan ng isang salamin, nakita ko ang isang mundo na nagpapabago sa kinabukasan. Daan-daang empleyado, nakasuot ng headsets, abala sa kanilang mga computer. Ang kanilang mga kilos ay tiyak at mahusay na para bang nagsasagawa ng isang tahimik na sayaw. Sinabi sa akin ng guide na ang antas ng seguridad ng data dito ay mas mahigpit pa kaysa sa isang bangko. Isang maling pag-click ay maaaring magdulot ng milyon-milyong dolyar na pinsala. Habang pinagmamasdan ko ang mga nakatutok na empleyado, bigla kong napagtanto. Ang batang may disiplina sa MRT, ang tapat na airline staff, at ang mga profesional na ito na nagpapatakbo sa pinakakomplikadong sistema ng serbisyo sa mundo, iisa lang silang uri ng tao. Ang kanilang halos obsesibong pagtuon sa detalye, ang kanilang ganap na paggalang sa mga patakaran, at ang kanilang kakayahang manatiling kalmado sa ilalim ng pressure, ito ang lihim na sangkap kung bakit nagtagumpay ang Pilipinas. Sa ibang bansa, ang trabaho ay isang industriya. Dito, ito ay itinaas sa isang sining, isang misyon. Itinuro ng guide ang isang floor plan at sinabi sa isang mahinahon ngunit may pagmamalaking tono, Mr. Brian, ang Pilipinas ang humahawak sa malaking porsyento ng global customer service at business process outsourcing. Mula sa healthcare information hanggang sa financial analysis. At huwag nating kalimutan, halos 30% ng mga seafarers sa buong mundo ay Pilipino. Ang mga nurse na nag-aalaga sa mga may sakit sa Europa at Amerika, karamihan ay Pilipino. Naramdaman ko ang pagkahilo. Ang ibig sabihin nito, ang kaluluwa ng pandaigdigang serbisyo, kalakalan at pangangalaga ay ipinanganak at hinuhubog sa kapuluang ito. Akala ko ang Pilipinas ay isang maliit na isla na naghahanap ng proteksyon. Nagkamali ako. Sa sandaling iyon, habang tinitingnan ang tahimik na higanteng ito, napagtanto ko na hindi ito isang bansang kailangang protektahan. Ito ay isang tagapangalaga na may hawak sa ugat ng pandaigdigang sibilisasyon. Habang namamangha ako sa teknolohiya at husay ng tao, hindi ko alam na ang tunay na pagsubok sa islang ito ay malapit nang dumating. Tila ba susubukin mismo ng kalikasan kung ang pundasyong ito ay tunay na matatag. Sa loob ng ilang oras, haharapin ng lupaing ito ang pinakamalakas na dagundong sa loob ng 25 taon at ako ay mapalad o minalas na masaksihan ang isang tunay na himala. Nakatayo sa harap ng salamin, habang pinapanood ang walang humpay na daloy ng data, isang ulat ang ibinigay sa akin ng guide. Ang mga numero ay nagpalamig sa aking dugo. Mr. Brian, alam mo ba na sa larangan ng BPO, ang Pilipinas ay may market share na halos 15,020% sa buong mundo? At sa voice services, kami ang numero 1. Ang mga bansang tulad ng Amerika, Britanya, kahit ang mga kalapit bansa natin, ay sinusubukang kopyahin ang aming modelo. Ngunit sila ay nabibigo. Bakit? Tiningnan ko ang mga nakatutok na mata sa loob ng opisina at bigla kong nahanap ang sagot dahil kaya nilang bumili ng pinakamodernong teknolohiya pero hindi nila mabibili ang Pilipino. Hindi nila mabibili ang disiplinang taglay ng batang may hawak na sagot gulaman sa MRT. Hindi nila mabibili ang tiwalang nagiiwan ng helmet sa motor. At lalong hindi nila mabibili ang diskarte at malasakit ang diwa ng paglilingkod na handang magtrabaho sa gitna ng bagyo para lang masigurong hindi titigil ang operasyon. Ang pambansang katangiang ito na nagtahi ng disiplina, responsibilidad at katatagan sa kanilang DNA ang lumikha ng isang hindi magigibang kuta. Kung titigil ang mga operasyong ito, sabi ng guide, ang pandaigdigang ekonomiya ay babagsak sa loob ng 48 oras. Ang Wall Street ay magkakagulo, ang global supply chains ay hihinto, at maging ang mga sistema ng pagbabangko ay magiging paralisado. Ang mga salitang ito, bagamat tila mayabang, ay isang malamig na katotohanan. Ginamit ng islang ito ang kanilang talento para lumikha ng isang yaman na mas mahalaga pa sa ginto. Ginamit nila ang serbisyo para bumuo ng isang depensa na mas malakas pa sa sandatang nuklear. Ang mundo ay kailangang protektahan ang Pilipinas dahil ang pagprotekta sa Pilipinas ay pagprotekta sa hinaharap ng pandaigdigang sibilisasyon.
Dala ang halos pagsambang ito, tinapos namin ang aming pagbisita. Nang gabing iyon, bumalik kami sa Maynila at tumuloy sa isang mataas na hotel sa sentro ng lungsod. Mula sa bintana, pinanood ko ang mga kumikinang na gusali ng skyline ng Makati. Lahat ay payapa at perpekto. Akala ko, iyon na ang kasukdulan ng aking paglalakbay. Akala ko, naintindihan ko na ang Pilipinas. Maling-mali ako. Ang aking nasaksihan ay ang gilas ng Pilipinas sa magandang panahon. Ngunit ang tunay na kaluluwa ng islang ito, ang sikretong nagpanatili sa kanyang katatagan, sa daan-daang taon nang unos ay sa gitna lamang ng matinding pagsubok lumalabas. Unti-unting gumapang ang orasan patungo sa madaling araw. Sa ilalim ng lupa, isang napakalaking enerhiya na naipon sa loob ng 25 taon ang nagising. Tila nagpasya ang Diyos na personal na subukin kung ang kutang ito ay tunay ngang matibag. Abril 3, 2024. Ang petsang ito ay habambuhay na mauukit sa aking alaala, mas malinaw pa kaysa sa araw na nakaranas ako ng pambobomba sa Baghdad. 7,058 ng umaga, nakaupo ako sa aking silid sa mataas na palapag ng hotel, may hawak na tasa ng kape. Ang Maynila ay naliligo sa ginintuang sikat ng araw, lahat ay payapa at puno ng pag-asa. Bigla, ang aking telepono ay umalingaw-ngaw ng isang nakakakilabot na alarma. Ito ang National Disaster Alert. Bago ko pa man mabasa ang mensahe, gumuho ang mundo. Nagsimula sa isang malalim na dagundong, na parang isang hindi nakikitang tren na humaharurot mula sa ilalim ng lupa. Sumunod, hindi pag-uga, kundi isang marahas na puwersa na naghagis sa buong silid paitaas. Ang tasa ng kape sa aking kamay ay lumipad at nabasag. Sinubukan kong tumayo ngunit ang sahig ay parang likod ng isang nagwawalang hayop at inihagis ako sa pader. Lindol. Hindi ito ang una kong lindol. Ngunit sa sandaling iyon, alam kong iba ito. Ito ay isang mapanirang sakuna. Isang 7.4 magnitude na lindol ang pinakamalakas na tumama sa rehiyon sa loob ng 25 taon. Sa tila walang katapusang isang minuto, naramdaman ko ang pag-ungol ng gusali. Ang bakal ay parang nababaluktot, ang mga salamin ay nanginginig, ang mga pader ay umuugong. Nakipagsapalaran na ako sa mga digmaan, ngunit sa harap ng lindol, wala kang matatakbuhan. Kapag ang lupa mismo ang nagtaksil sa iyo, ang tao ay napakaliit at walang magawa. Nakadapa ako sa sahig, nakatakip ang kamay sa ulo. Isang desperadong kaisipan ang pumasok sa aking isip. Diyos ko, nakaligtas ako sa mga bala sa gitnang silangan. Mamamatay ba ako sa mga guho ng Maynila? Ang takot ay parang isang malamig na ahas na pumulupot sa aking puso. Ngunit, nang akala ko ay katapusan na, dahan-dahang huminto ang pag-uga. Isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa silid. Humihingal akong bumangon at tumakbo sa bintana, handa nang masaksihan ang impyernong aking inaasahan, mga gumuhong gusali, apoy, magulong mga tao. Ngunit ang nakita ko ay muling nagpatulala sa akin. Mas nakakagulat pa kaysa sa lindol mismo. Sa sandaling iyon, akala ko makikita ko ang isang wasak na lungsod. Ang nakita ko ay isang himala na magpapahiya sa buong mundo. Mula sa bintana, inaasahan ko ang pagkawasak. Ngunit ang tanawin sa labas ay nagpaisip sa akin kung ang lindol ay isang panaginip lamang. Ang Maynila, isang syudad ng milyon-milyong tao, ay nakatayo pa rin. Ang mga matataas na gusali sa Makati at BGC ay matatag na nakatindig. Sa mga kalsada, ang mga sasakyan na unang huminto ay nagsimulang gumalaw muli. Ang mga tao, bagamat may bakas ng gulat sa kanilang mga muka, ay walang sumisigaw, walang nagtutulakan, walang kaguluhan. Nagkamustahan sila, inayos ang kanilang mga damit, at nagpatuloy sa paglalakad patungo sa kanilang mga opisina. Ang ganitong kalamigan ay halos nakakatakot. Sa aking bayan, ang ganitong sakuna ay magdudulot ng malawakang takot at pagkaparalisa. Ngunit dito, tila ito ay isang pagsusulit lamang mula sa buhay, at ang mga Pilipino ay muling nakakuha ng perpektong marka. Ngunit ang tunay na himala ay nangyari sa mga lugar na hindi ko nakikita sa mga digital engine room na nagpapatakbo sa ekonomiya ng mundo. Ilang oras ang lumipas, nang makontak ko ang aking source sa BGC, narinig ko ang isang datos na magpapaluhod sa mga analyst ng Wall Street. Brian, hindi ka maniniwala. Wala pang 10 oras pagkatapos ng lindol, ang equipment recovery rate ng mga BPO dito ay umabot na sa 70%. Sa mga bagong tayo na gusali, mahigit 80% na. Paano ang mga fiber optic lines? Ang mga server? Tanong ko. Nanginginig ang boses. Walang pinsala, sagot ng kausap ko, puno ng pagmamalaki.
Ang mga kritikal na infrastruktura ay walang pinsala. Ang mga linya ay nagsisimula ng bumalik online. Napasinghap ako. Ito ay isang 7.4 magnitude na lindol. Ngunit ang mga inhinyerong Pilipino, gamit ang kanilang world-class building standards, precision engineering, at sanay na disaster response ang diwa ng bayanihan, ay nagawang gawing isang kahanga-hangang stress test ang isang potensyal na pandaigdigang sakuna. Habang ang buong mundo ay nag-aalala sa paghinto ng serbisyo, ang mga empleyadong Pilipino ay malamang na nagpupunas na ng alikabok sa kanilang mga keyboard para muling sagutin ang iyong tawag sa customer service o iproseso ang susunod na transaksyon ng iyong bangko. Sa sandaling iyon, tuluyan kong naintindihan. Ang Pilipinas ay malakas, hindi dahil wala itong kahinaan, kundi dahil mayroon itong katangiang anti-fragile. Maging ito man ay panggigipit na geopolitikal o ang bagsik ng kalikasan, hindi ito kayang magpatumba. Sa halip, ito ay lalong nagiging matatag at malakas. Habang pinagmamasdan ko ang lungsod na patuloy na gumagana sa gitna ng mga aftershock, isang walang kapantay na paggalang ang umusbong sa aking puso. Ito ay hindi lang paghanga sa teknolohiya, kundi pagpupugay sa kaluluwa ng lahing ito. Mabilis na kumalat ang balita sa buong mundo. Sa pagkakataong ito, ang tingin ng mundo sa Pilipinas ay hindi na awa, kundi isang bago at halos paghanga. Nang humupa ang mga aftershock, binuksan ko ang aking laptop. Gusto kong malaman kung paano tinitingnan ng ibang bahagi ng mundo ang sakunang ito. Karaniwan, ang mga headline ay puno ng trahedya at panawagan para sa tulong. Ngunit sa pagkakataong ito, iba ang nakita ko. Ang headline ng CNN, Philippines' Rapid Recovery After Quake Teaches the World a Valuable Lesson. Ang Bloomberg, The Resilience of the Philippine Service Sector Proves Why It Is Irreplaceable. Sa social media, ang mga komento mula sa iba't ibang panig ng mundo ay nagpainit ng aking dugo. Isang netizen mula sa California, My God, I experienced a smaller quake in LA, and the chaos lasted for weeks. Look at the Philippines. Their trains are still running. Are these people made of steel? Isang Hapon. As a Japanese, I always thought we were number one in disaster preparedness. But seeing the response speed and building integrity in the Philippines, I must bow my head in respect. Isang komento mula sa Europa ang nakakuhang libu-libong likes. Before, I only knew we should protect the Philippines because of geopolitics. Now I understand. We must protect the Philippines because such a high-caliber, resilient and civilized people are the remaining hope in this crazy world. Habang binabasa ko ang mga komentong ito, naramdaman ko ang isang pangkalahatang paggising. Hindi na tinitingnan ng mundo ang Pilipinas bilang isang battlefield lamang o isang pabrika ng serbisyo. Sa pamamagitan ng krisis na ito, nakita ng mundo ang tunay na kaluluwa ng Pilipinas, isang kaluluwang nananatiling maginoo sa gitna ng matinding pressure, isang kaluluwang nagpapakita ng pambihirang pagkakaisa at pagtulong bayanihan sa harap ng sakuna. Ang lahat ay magkakaugnay. Ang batang may disiplina sa MRT, ang motor na may tiwala sa kalsada, ang katapatan sa airport, at ang mabilis na pagbangon mula sa lindol. Pinatunayan ng Pilipinas sa mundo na ang isang tunay na malakas na bansa ay hindi kailangang manakop para patunayan ang sarili. Ang tunay na lakas ay kung gaano kakabilis makakatayo pagkatapos ng isang hamon at ngingiti habang sinasabi sa mundo, okay lang kami. Tuloy ang buhay bukas. Ang ganitong lakas ay nagpapawalang bisa sa mga banta mula sa labas at nagpapakitang sobra ang pag-aalala ng kanluran. Tumingin ako sa labas ng bintana. Sa muling nagliliwanag na mga ilaw ng lungsod, puno ng pag-asa ang aking puso. Ang islang ito ay hindi nangangailangan ng awa. Ang kailangan nito ay ang respeto at palakpak na nararapat sa kanya. At ako, si Brian, ang kanluraning reporter na dumating dito na may dalang Kevlar vest at pag-aalinlangan, ay isa na lang ang gustong gawin. Ikwento ang istorya ng lugar na ito sa buong mundo dahil ang mundo ay nangangailangan ng mga kwentong tulad ng sa Pilipinas. Ngunit ang higit na yumanig sa aking kaluluwa ay ang tawag mula sa London. Sumisigaw ang aking producer sa earpiece, Brian, you don't know what just happened. Our phone lines are blowing up. Noong live broadcast, nang itinuro ko ang motor na may nakasabit na helmet at pagkain, nag-crash ang comment section ng BBC. Isang manunod mula sa Paris ang nagsulat, I watched that scene, then looked outside my window at the street with smashed car windows. And I cried. I thought Europe was the pinnacle of civilization. Tonight, the Philippines taught us what real civilization is. Isang turistang Amerikano na nag-cancel ng kanyang biyahe ay nag-post.
My God, how long have I been deceived by news about war? Seeing those people calmly lining up for work after an earthquake. I feel so ashamed. I'm rebooking my flight right now. I have to see this miracle land. Ngunit ang tuluyang nagpaiyak sa akin ay isang email mula sa isang matandang Pilipina na 40 taon nang naninirahan sa Germany. Mr. Brian, thank you. For 40 years I've had to explain that the Philippines is not Thailand, that we are not a dangerous slum. Tonight, as I watched your broadcast with my German grandson, and he saw the little girl on the MRT who didn't drink her sagot gulaman, my grandson turned to me and said, "Grandma, your home country is cooler than Germany." At that moment, I was already in tears. Hindi ito tagumpay ng isang news report. Ito ay isang pagbibigay hustisya. Sa pamamagitan ng satellite, milyon-milyong manonood sa buong mundo ang sumama sa akin sa pagyanig ng kaluluwa. Nagbago ang kanilang pananaw mula sa pagdududa, sa pagkamangha, at sa huli, sa malalim na pakikiramay sa islang ito. Ang aming ginawa ay itinutok lang ang kamera sa pang-araw-araw na buhay ng Pilipinas at ang araw-araw na iyon ay naging isang pambihirang luho sa magulong mundong ito. Sa umaga ng aking pag-alis habang papunta sa NAIA, may ginawa akong isang bagay na katawa-tawa. Tinitigan ko ang mabigat na Kevlar vest sa sulok ng aking maleta. Ang bagay na iyon na dinala ko para protektahan ang aking buhay. Tinitigan ko ito at naramdaman kong ito'y isang sagabal, isang insulto. Iniwan ko ito sa silid ng hotel, hindi lang para gumaan ang aking bagahe, kundi para gumaan ang pasanin sa aking kaluluwa. Sa isang bansa kung saan kahit ang nahulog na pitaka ay ibabalik sa iyo. Sa isang isla kung saan kahit ang malakas na lindol ay hindi kayang wasakin ang kanilang diwa, ang isang bulletproof vest ay ang pinakamalaking pagkakamali at kalapastanganan. Habang umaandar ang sasakyan, pinanood ko ang tanawin sa labas, ang mga abalang daungan, ang mga modernong gusali, at ang mga taong nakasakay sa kanilang mga motor. Dumating ako para maghanap ng amoy ng digmaan, para iulat ang pinakamapanganib na lugar sa mundo. Nagkamali ako. Lubos akong nagkamali. Hindi ito ang pinakamapanganib na lugar. Ito ang huli at pinakamatibay na kuta ng sibilisasyong pantao. Ano ang Pilipinas? Pagkatapos ng ilang araw na pagbabago, nahanap ko ang sagot. Ang Pilipinas ay hindi lang isang hub ng mga BPO. Ito ang mga batang sumusunod sa patakaran sa MRT. Ito ang tapat na staff na tumanggi sa pasasalamat. Ito ang mga inhinyero at empleyado na unang bumabalik sa trabaho pagkatapos ng sakuna. Ito ang tapang at kahinahunan na nagsasabing kaya natin to. Ang islang ito ay parang isang parola sa gitna ng nagngangalit na dagat. Maaaring takpan ng mga bagyo sa abot tanaw ang kalangitan, ngunit hinding-hindi nito mapapatay ang liwanag na nagmumula sa parolang ito. Ang liwanag na nagsasabi sa mundo, ang demokrasya ay hindi marupok, ang kalayaan ay hindi mahina, at ang kabutihan, kapag may sapat na pananampalataya at kakayahan, ay maaaring gawing isang maliit na isla na tinitingala kahit ng mga higante. Kailangan nating ipagtanggol ang Pilipinas, hindi lang dahil kailangan natin ang kanilang serbisyo, kundi dahil kailangan nating panatilihin ang halimbawang ito ng potensyal ng sangkatauhan. Kung mabigo ang Pilipinas, hindi lang ito trahedya ng isang isla, kundi kabiguan ng buong sibilisasyon. Umalis na ang eroplano. Pinanood ko ang pagliit ng magandang isla sa ibaba. Ngunit alam ko, isang bahagi ng aking puso ang habambuhay na mananatili doon. Hindi na ako nag-aalala para sa kinabukasan ng Pilipinas dahil nakita ko ang kanilang mga mata. Walang takot, tanging katatagan. Ako si Brian, nag-uulat para sa BBC. Mula sa pinakamatapang at pinakakahanga-hangang kapuluan sa mundo, ang Pilipinas.